camera natin. Muli po, bumabati po sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Tayo po ay, bakit hindi lumalabas yung text natin? At nabasa po natin po yan ng ilang beses po yung nabasa yan. Chapter 9 ng Romans, nag-umpisa po tayo sa 13:23. At ang sentro po ng ating pong paksa this morning ay yan po, yung nakalagay na yan. Nasa verse 22 and 23. What if, ang sinasabi ni Paul, ano kung ang Diyos ay ipakita niya ang kanyang galit at ang kanyang kapangyarihan ay mahayag doon sa sisidlan ng galit. Ang mga sisidlan ng galit ay ugmang-ugma doon sa kapahamakan, wrath, fitted to destruction. At yung mga vessel na ito na tinatawag na vessel of wrath ay labis na naghirap ang Diyos diyan. Pinaghirapan niya yan ng labis. And that He might make known the riches of His glory of the vessels of mercy which He hath afore prepared unto glory. Sinasabi po ni Pablo dito sa 22 at 23, sinabi niya ito pagkatapos magsalita ng mga hindi katanggap-tanggap na salita. Hindi matanggap ito ng bansang Israel. Hindi matanggap ng mga individual na kanyang binabanggit dito. Verse 1 hanggang sa verse 20. Pagkatapos mabanggit ni Apostol Pablo ang hindi pangkaraniwang mga salita, sinasabi ko nga hindi katanggap ito sa ilan, pero sa kanya ay katanggap-tanggap. Kaya ang kanyang salita dito, ang kanyang tanong dito, ay sinagot natin doon sa title natin. Ang tanong ni Pablo dito sa verse 22 and 23 ay sinagot natin. May karapatan ang Diyos na gamitin ang sino man sa anumang dahilan. Ano bang dahilan ng Diyos para gamitin ka? Naintindihan na natin, ano? Ganun. Sapagkat sa unang mga bahagi ng kasulatan dito sa chapter 9 verse 1 hanggang sa 21, ay may mga tanong na iniwan itong si Apostol Pablo na hindi katanggap-tanggap sa ilan. Pero ang sinasabi ni Pablo, wala bang karapatan ng Diyos na gamitin ang isang tao at ang kanyang paggagamit ay galit? At ang tawag dito sa taong gagamitin niya sa kanyang galit ay vessel of wrath. Ito'y sisidlan ng galit ng Diyos. Gagamitin niya ang isang tao bilang isang sisidlan ng galit. At doon naman sa 23 ay, ano? Kung mayroong sisidlan ng awa na gagamitin din niya ito. At itong sisidlan ng awa na ito na kanyang gagamitin ay inihanda na niya noon pa. Samantala ang sisidlan ng galit na gagamitin ng Diyos sa kanyang galit ay nagpagal ang Diyos, nagtiis ang Diyos para wag lang mangyari na siya ay maging isang sisidlan ng galit. What if? Ano kung, di ba, yun yung salita. Baka ayaw nila. Pero sinasabi na Apostol Pablo, ano kung gagamitin niya isang tao na ipakita ang kanyang galit? Ipapakita ng Diyos ang galit niya doon at ang gagamitin niya ay itong taong ito. Parang pangit yata, no? At ipapakita ng Diyos kung gaano siya kaawa doon sa mga tao na yan. At ang gagamitin niya ay itong taong ito. Ang tawag dito ay sisidlan ng awa. Naintindihan po natin, ano kung gagamitin niya ang isang tao sa isang tiyak na dahilan. Sinasabi na Apostol Pablo na may karapatan ang Diyos na gamitin ng sino man sa anumang dahilan. Dahil, at ang
Ang karapatang ito ang sinasabi ng Apostol Pablo. Pagka ito ay tinignan natin mabuti ang karapatan ng Diyos na ito, sa sino man tao, na gamitin niya sa anumang dahilan, ang karapatan ito ay parang karapatan ng isang magpapalayo. Let me read. And verse 20. So, 9. But, O man, sino ka? Natatanggi sa Diyos o laban sa Diyos. But, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Bakit? May karapatan ba yung ginawa doon sa manggagawa? Bakit mo ako ginawa ganyan? Doon sa gumawa? 21. Hath not the Father, ang sagot ni Apostol Pablo, hath not the Father power over the clay of the same lump to make one vessel of honor, a vessel unto honor, and another unto dishonor? Ang karapatan ng Diyos na gamitin ang sino man sa anumang dahilan, ang kanyang karapatan ay katulad ng karapatan ng isang magpapalayok. At ang magpapalayok na ito, kung maalala nyo dun sa Jeremiah chapter 18, na Jeremiah, no? Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, Jeremiah, Lord, pumunta ka doon sa magpapalayok. Yung gumagawa ng mga palayok na eh. At doon sa bakay ng magpapalayok na yan, doon ko ibibigay yung message ko sa iyo. Pumunta si Jeremiah, the prophet. At nung pagpasok nitong si Jeremiah, the prophet, doon sa bahay ng nagpapalayok, yung gumagawa ng mga mga bagay na sa atin noon, nung unang panahon, yung mga clay, ang ginagamit na lutuan, di ba? Lalagyan ng kahit ano, tubig, bigas, lahat. At nakita niya, nung nakita niya yung magpapalayok na potter, yung ginagawa niyang isang sisiglan, napitak. Chapter 18, verse 1 hanggang 6. Napitak yung kanyang ginagawa. At pagkatapos, kumuha siya ulit doon sa, yung sa clay, doon sa lupa na niluglog niya. Pagkatapos gumawa siya ulit ng isang bagay na mas maganda ka sa yung dati. Kasi yung kanyang ginawa na nakikita ni Jeremiah ay biglang nabitak doon sa kanyang gamay. At dahil sa nabitak, kumuha siya ulit at gumawa siya ng mas mainam. At ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, ang clay na yan ay ang bansang Israel. Yung nabitak. At yung pattern na ito ay gumawa siya ng isang mas mainam na sisigla. Hindi baga ako ganyan sa inyo, o bansang Israel? At sa mas madaling salita, brethren, ang chapter 9 ng Romans at hanggang sa chapter 11 ay patungkol sa bansang Israel na sa panahon na Apostol Pablo ay nabitak. Nasisidlan. Na noong unang panahon, ang sisidlang ito ay sisidlan ng awa. Ngunit sa panahon ng mga apostol, ay sisidlan siya ng galit. Babalikan natin sa bagay na yan mamaya. Brethren, at yung karapatan ng Diyos na ito ay ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ba karapatan ng Diyos? Tagamitin ng sino man sa anumang kadahilanan. At ang karapatan ito ay sinasabi niya katulad ng karapatan ng magpapalayo. Na hindi pwedeng gawin at sabihin ng ginagawa ng magpapalayo, bakit mo ginawang ganyan? Sapagkat may karapatan ang magpapalayo. Nagawin ang isang bagay na kapuri-puri para sa kanya, nagawin ang isang bagay na ito ay hindi niya kapurihan. Kuha na natin yung message. Ano po? Ngayon po, ang karapatang ito ay walang sino mang pwedeng tumiligsa. Ang sinasabi niya, Apostol Pablo. Ano kung ang kanyang galit ay gagamitin niya doon sa kanyang sisidlang ginawa? Ano kung ang kanyang awa ay nandoon sa isang sisidlan ng awa? Kaya nga, yung salitang, what if? Walang karapatan ng sino man. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo, ang bagay na ito
ay wala kang magagawa. Let me read in verse 14. Pagkatapos banggitin si Esau, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Ang karapatang ito ay malinaw. Walang hindi matuwid sa Diyos. Dahil karapatan niya. Tama po? Walang hindi matuwid, walang bad doon sa kanyang ginagawa. Na ano? May karapatan siya sa isang tao na gamitin ito bilang isang vessel of wrath and then a vessel of mercy. Kaya ang sinasabi niya dito sa verse 14, walang kahit sino sa inyo, ang sinasabi ni Pablo, walang sino mang pwedeng magsabing may kabaluktutan ng Diyos. Kung ganyan pala ang gagawin ng Diyos, na kung ano ang gusto niyang gamitin doon sa galit, ipakita niya, yung kanyang galit, ipapakita niya dyan, para ano? Para warningan itong mga taong ito. At ipakita niya ang kanyang awa para ipakita sa mga taong ito na maawain ng Diyos. Wala tayong karapatan. Ang sinasabi niya ay walang hindi matuwid doon. Pawang matuwid ang kanyang ginawa. Karapatan niya ito. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, another po ito, ano? Another. Dito sa may 19 to 20. Pagkatapos kong banggitin itong si Parao sa verse 17, narito na ito sa verse 19. Pagkatapos banggitin si Esau, na kapatid ni Jacob, na anak ni Isaac, pagkatapos banggitin itong si Parao, hari ng Egypt, eto na. Sa 19 daw, naghahanap ng mali. Kung siya man pala ang masusunod. Thou wilt say then unto me, why doth he yet find fault? Who? For who hath resisted his will? Walang pwedeng tumulak, mapahinto ang kanyang kalooban. Verse 29, but, O man, thou art thou that replies against God. Shall thou the thing say to him that formed it, why hast thou made me thus? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay, pawang karapatan ito ng Diyos. Wala sino mang pwedeng magsabi na hindi mo pwedeng gawin ito. Dahil, bakit kaya ganun? Na nagagamitin na lamang ang Diyos ang kanyang gusto? Ito, napili ko ito. Itong taong ito, dito ko ikakayag ang aking galit. At ang tawag ko dito ay vessel of wrath. Ikakayag ko dito sa taong ito ang aking awa at akita ko sa buong daigdig. Bakit ganun ang Diyos? Na pagka ito ang kanyang ginawa, walang sino mang pwedeng mag-question sa kanya. Tignan natin, brother. Basahin po natin ang mga bahagi pa ng kasulatan. Walang pwedeng tumutol ang sinasabi ng Apostol Pablo sa bagay na yan. Thou wilt say 19, unto me, why thou dost find fault? Pero sabi niya, ang tanong niya ulit, nagtanong ulit, for who hath resisted his way? Pero sino ang pwedeng humindig doon sa kanyang kalooban? Walang pwedeng huminto o tumutol sa kanyang karapatan. Ang karapatan niya na sinasabi ng Apostol Pablo ay gagamit siya ng isang tao na ipakita ang kanyang galit sa buong daigdig. Gagamit siya sa isang tao na ipakita niya ang kanyang buong awa sa buong daigdig. At sino, brethren, ang sinasabi ng banal na kasulatan na mga magsisidlan ng galit at sisidlan ng awa? Ipinauna ko na sa inyo, mga kapatid. Ang chapter 9 at chapter 11, sinasabi ng Apostol Pablo, ang bansang Israel sa kanilang panahon ay sisidlan ng galit ng Diyos. Sapagkat ang bansang Israel o ang mga Hudyo sa panahon na yan ay hindi sila ligtas. Basahin natin ang mga bahagi ito. Verse 1, nagbanggit na si Apostol Pablo ng chapter 9. Hindi ako nagsisinungaling at ang banal na Espiritu rin ang makapagpapatotoo kung ano ang nasa aking puso. Verse 2, na ako ay mayroong bigatin sa aking puso. Meron akong dinadamdam
ito ay tuloy-tuloy ito sa aking puso. Dahil ang gusto ko, kung maaari lamang, ako na ang isumpak mula kay Kristo. Huwag lamang ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak ayon sa naman, walang iba, verse 4, ang mga Israelitas. Ang mga Israelitas, sa chapter 9, verse 1, hanggang sa chapter 11, ay nakasulat ang kanilang pagbagsak sa panahon na ito. Hindi na sila tinatawag na sisidlan ng awa ng Diyos. Nangyari ito, mga kapatid, dahil laban sila sa Ebanghelyo. Nakatala sa verse 9 niya, ng chapter 9. Laban sila sa Ebanghelyo. At sila ay gumagawa doon sa mga batas na hindi nakalakip ang banal na pananampalataya. Gumagawa sila sa mga batas ni Moises, ngunit ang pananampalataya nila sa Diyos ay wala, brethren. At libang doon sa chapter 10 verse 3, umabot si Pablo dito, ang mga Hudyo, naglilingkod man sila sa Diyos, ngunit nagtayo sila ng sarili nilang katwiran. Hindi na ang katwiran ng Diyos ang kanilang itinayo sa kanilang paglilingkod. Kaya pagdating ng panahon na ito, at ito sa panahon pa ng Panginoong Yesus, bago si Jesus ay sinilang, at habang si Jesus ay nagsasalita sa kanila bilang isang Bisaya, hanggang doon umabot sa mga apostol na ang mga ito, ayon sa pagkatanto ng Apostol Pablo, at hindi ito mali, na ang bansang Israel, ang mga Israelites, ay vessel of wrath. Pasahin na po natin. Sa chapter 11. 22, chapter 11. Pasahin na po natin sa 21. For if God spared not the natural branches, ang natural branches ay ang mga Israelitas. Natural branches. Take it, lest He also spare not thee. Ikaw, hintel, mag-ingat ka rin, baka hindi ka rin mapagtanto. Behold, therefore the goodness and severity of God. Makikita mo dito sa buhay ng mga Hudyo ang sinasabi ni Pablo sa mga hintel. Sumulat si Pablo sa mga hintel sa Roma. At sa buhay ng mga Hudyo, ang sinasabi ng Apostol Pablo, makikita mo ang galit at ang mabuting nasa Diyos. Behold therefore the goodness and severity of God. Unto them which fell, doon sa mga bumagsak, galit ang nandyan. Ngunit, doon sa nagpapatuloy sa pananampalataya, ang kabutihan ng Diyos ay nagpapatuloy din. Inilabas ni Apostol Pablo na ang mga Israelites sa panahon niya ay sila ang vessel of wrath. Nagkaresulta ito na hindi sila ligtas. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan dito sa may chapter 11 verse 14, ang sinasabi niya ay, para gagawin ko ang lahat para maligtas ko ang ilan sa kanila. Hindi po ligtas ang napakaraming mga Hudyo. At ang tinatawag ni Apostol Pablo na sisidlan ng galit ay ang mga ito. Tama po ang sinasabi niya sa chapter 10 verse 1. Sinasabi niya sa chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, that they might be saved. Sapagkat ang vessel of mercy noon ng Diyos sa lahat ng dako ng ligdig ay ang bansang Israel, ang mga Israelite. Ngunit, dumating ang panahon bago sinilang ng Panginoong Yesus, hindi naligtas ang mga ito. Naging sisidlan sila ng galit ng Diyos. Kaya nag-warning si Paul sa mga hintel. At ang sabi niya ay, makikita mo ngayon, sa 22 ba yun, chapter 11? Makikita mo ngayon dito sa buhay ng mga Hudyo, yung galit ng Diyos at yung kanyang kagandahang loob. Ang kagandahang loob ay magpapatuloy sa iyo, hintel, pagka magpapatuloy ka sa Diyos. Ngunit ang galit ng Diyos sa iyo, hintel, kung hindi ka magpapatuloy. Kaya huwag kayong maniwala, brethren, na once you are saved, ay saved ka lagi. Ayaw nilang marinig ito yung mga preachers
sa mga nagtuturo ng once you are saved, you are saved, ayaw nilang marinig yung salitang ang katurang ito ay katuruan ni Satanas. Dahil wala sa Biblia. Na minsan pagka ikaw ay naligtas, kahit mag-backslide ka na, kung ano man yung ginagawa ay ligtas ka pa rin, wala yan sa Biblia. Hindi tinuturo ng mga prophets noon, hindi tinuturo ng Panginoong Yesus ito at ng mga apostol. Wala kang makita, even a single verse in the Bible, na ganito ang kanyang sinasabi. Kundi punong-puno ang mananakasulatan, mag-ingat ka. Baka ikaw ay maging sisidlan ng galit ng Diyos. Kaya ang bansang Israel, ang mga Israelites sa panahon ng mga apostol, ay naging halimbawa sapagkat nandito ang galit ng Diyos. Halimbawa ito na huwag tularan ang mga Israelites na ito. Kaya nung sumulat sa Apostol Pablo dito sa Roma, halimbawa na huwag sana mangyari ito. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 10, verse 6, huwag tutularan ang mga Israelites. Na pinalabas ng Diyos doon sa Egypt, pinatay din ng Diyos sila doon sa desert. Para mas maganda yung ating foundation, babasahin natin sa chapter 10 ng 1 Corinthians, verse 6. Kung tumama po tayo. Now, pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo ang mga Hudyo na lumabas, lahat na naranasan. Pinakain sila ng Diyos, pinainom sila ng Diyos, lahat ibinigay ng Diyos. Pero sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 5, but with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent that we should not lust after evil things, as they also lasted. Nasulat ito, nangyari ito, para huwag nating tularan. Verse 11. Now all these things happened to them for an examples, and they are written in our admonition, upon whom into the ends of the world are come. Ginawa na ng Diyos na kalimbawa ang mga Israelites. Dahil nakita na ng buong digdig yung galit ng Diyos sa kanila. Nakakit sila yung ano bang salita ang gagamitin ko? Yung kakaibang laki sa buong digdig. Napaka-unique ang mga tao sa ang mga ito. Natatanging tao, tama, sa buong daigdig. Ang kanilang natatanging kalagayan sa Diyos, sa chapter 9, chapter 5, verse 6, pakita mong wala sa atin niyang katangian na yan. Natatangi sila. They are chosen. They are peculiar. Nasa kanila ang pagkapari. Ngunit hindi ito ang tinignan ng Diyos. Para hindi sila gamitin ng kanyang galit. Kaya, wala nang dapat pang salitain pa ang mga Israelites. Bakit? Wala bang karapatan ng Diyos na gawin ito? Karapatan niya. Dahil unang-una, ang bansang Israel ang may kasalanan. Hindi ang Diyos. Right? Habang ginagawa nung pattern, ano ba yung kasi yung pattern? Basta pattern. Yung lililot. Nabasag doon sa kanyang kamay. Ayaw niyang matapos kung anong itsura ang gusto noong magpapalayo. Kaya nabitak, ayaw niya. Ganun ng Diyos. Wala kang karapatang tumanggi ang sinasabi ng Apostol Pablo. Kahit natatangi silang tao. Pagkatapos ito ay nagbanggit ulit. Maalala niyo si Esau? Ito ay nasa verse 1. Anong verse ito si Esau na binanggit? At sinasabi niya rito ay verse 13. As it is written, Jacob has I loved, but Esau have I hated. Itong si Esau at si Jacob, magkapatid, kambal po ito. No? Pero hindi sila talaga magka-itsura. Kambal lang. Hindi magkatunog ang kanilang salita. Tama ba ako? Salita ni Esau ito. Bakit itong si Jacob pala yun? At sa kanyang skin, hindi sila magkapareho. Ngunit itong si Esau ay ginamit ng Diyos
bilang isang sisidlan ng galit. Na bagamat siya ay panganay, ano man ang sabi, bakit ganoon? Panganay si Esau, wala kang karapatan. Dahil karapatan ng Diyos na gamitin ang sinuman doon sa kanyang dahilan. Bakit? Dahil unang-una pang bago sila sinilang, nakitanan na siya ng Diyos nang hindi tama ang kanyang puso. Si Esau ay hindi nagpapakalaga sa mga espiritual na bagay. Hindi katulad ni Jacob. Si Esau ay araw-araw lumalabas, hindi iniisip ang mga espiritual na bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya ay panganay. Ang ari-arihan ng kanyang ama, pag sakasakaling pumanaw itong si Isaac, doble ang sa kanya. Yung kay adi niya, hindi doble. At liban doon, may karapatan siyang siya ang mamuno pagkatapos ng kanyang ama. Yung mga ibinigay na benepisyo doon sa pagkapanganay ni Esau. Ngunit makikita niyo ang istorya ng kanyang buhay. Hindi talaga ito si Esau ay nagpapakalaga sa mga espiritual na bagay. Ilan sa mga mananampalataya na hindi nagpapakalaga sa mga espiritual na bagay. At dahil ito namang si Esau ay hindi nagpapakalaga ng mga espiritual na bagay tungkol sa mga pinagkaloob ng Diyos sa kanya, ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay. Ang blessing ng Diyos ibinenta niya kay Jacob. Dahil lamang sa mga bagay dito sa daigdig. Ipinagpalit niya ang mga bagay dito sa daigdig, yung mga bagay na nasa kalangitan. Kaya tuloy ginamit siya ng Diyos na warning sa mga mananampalataya na huwag tularan itong si Esau sa chapter 12 ng Hebrews. Huwag sanang makasumpong ang Diyos sa inyo na katulad ni Esau na ibinenta ang kanyang ari-arian. Sa Hebrew ito, titignan natin kung makikita ko siya. Para may sulat nyo. Chapter 12, verse 16 and 17. Binigyan niya ang kanyang mga benepisyo mula sa Diyos. Benepisyo mula sa kanyang ama. At pagkatapos niya makita na naghirap na siya, at makita na niya ang galit ng Diyos, ayun, umiiyak na siya. Iyak siya ng iyak. Tatawan din na ba? Ay, nawala na. Anak ko, tayo nalabot amin ni ading mga Jacob. Hindi ka naman siya nagpapalaga, ibigay na lang sa iba. Amen? Huwag sana makasumpong ang Diyos sa mga nasa life of truth na katulad ni Esau. Diba ang panunod ng dalawang niya, dagiti may isaw-saw da, hindi niya da, nagita ka niya may isaw-saw. Ang mga nagkakot kamuti, kaya na may isaw-saw. Dahil natin magkarahay, kaya na isaw-saw, hindi kaya tiyam. Sabi mga gusto mo isaw-saw. Sige, isaw-saw kayo, isaw-saw. Huwag sana mangyari yun. Kaya naman siya ang vessel of wrath. Huwag tularan si Esau. Ayaw mo umbyo kung sinasabi niya, huwag niyong tularan si Esau. Pagkatapos nito ay ipinapakita ng Diyos na may karapatan siya na gawing itong si Esau ay halimbawa ng galit ng Diyos. Pumunta siya kay Parao. Bigo ang daigdig kay Parao. Na ang alam nila ay si Parao ang gagamitin ng Diyos sa buong daigdig na maging isang vessel of mercy. Dahil sa nakaraan sa panahon ni Joseph, may isang Parao na ginamit ng Diyos bilang isang vessel of mercy. Pinakain niya ang buong daigdig na magkaroon ng 7 taong taggutom. Siya, kasama niya si Jacob na kanyang gobernador, ay pinakita ng Diyos ang kanyang awa sa lahat ng tao dito sa daigdig. At si Parao ang naging vessel of mercy. Ngunit, nayanig ang daigdig at ang bansang Egypt. Bakit ganun ngayon ang pagkagamit nitong si Parao sa panahon na ni Moses? Sapagkat mayroong iniluklok ang Diyos na hari sa bansang Israel na hindi niya kinilala ang mga ginawa ni Joseph. At bago ito iniluklok ng Diyos bilang hari ng Egypt, nakita na ng Diyos itong si Parao ng ibang puso. Tatanggi siya doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ito kanyang iniluklok. At ang sinasabi nga dito sa chapter 9 ng verse 17. For the scripture said unto Parao, pagkatapos sabihin ito si Esau na vessel of wrath, isinunod niya itong
itong hari ng Egypt. For the scripture saith unto Pharaoh, even unto this same purpose, sa dakilang ito, kaya kita iniluklog, that I might show my power in thee, that my name might be declared throughout all the earth. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden. Kaya ang Diyos, may karapatang magpakita siya ng awa doon sa kanyang kinaawaan, at may karapatan ang Diyos na ipakita ang kanyang galit doon sa gusto niyang patigasin ang kanyang puso. Punta ka, ang sabi ng Diyos kay Moses. Wala akong kayang. Sino ako para pumunta kay Parao? Dahil si Parao na yun ay kaiba. Matigas ang kanyang puso. Wala siyang kinikilala ng Diyos. At ang sabi niya noon nung nagharap sila kay Moses, sino ang Diyos ng bansang Israel? Wala siyang kinikilala. Sino ang Diyos ng mga Israelitas? Wala siyang kinikilala. Hindi niya sinasabing, kilala ko ang iyong Diyos. Oh. At pinatiyak ng Diyos kay Moses, hindi kayo papayagan. At ang kanyang puso ay aking patitigasin. Ginagamit ng Diyos ang mga ito. Dahil unang-unay nakikitanan ng Diyos sa mga tao ito ng pagtanggi sa kalooban ng Diyos. Amen? At wala nang karapatan pa ang sino man na tumutol, ayon kay Pablo. Dahil karapatan na ng Diyos ang gumagalaw sa anumang uri ng vessels o sisidlan. Sisidlan ng galit, sisidlan ng awa. Pag mo sabihin, bakit siya may sisidlan ng awa? Wala ka ng karapatan. Dahil siya ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman sa puso ng isang tao. Pagdating noon, sumampas siya sa isang syudad na ang sinasabi niya ay, tignan nga natin yung kay, dahil talagang wala nang ititira ang Diyos sa mga Hudyo eh. Talagang wala na siyang ititira. Buti lang may awa pa ang Diyos. Sa 29, and as Isaiah said, before, except the Lord somewhat hath left us a seed. Sinabi naman ni Isaiah na kahit ang sinasabi niya as Isaiah said before, except the Lord of Sabbath hath left us a seed, we have been as Sodoma and been made like unto Gomorrah. Bakit itong Sodoma at Gomorrah? Ito, napakaagang panahon na mayroon siyang ginamit na vessel of wrath. Mga syudad, hindi lamang isang tao, kundi syudad. Napakaraming mga tao. Syudad ang ginamit ng Diyos. Ipinakita niya ang kanyang galit sa buong daigdig sa panahon niya. Ang Sodoma at Gomorrah. Dahil ang Sodoma, nandoon ang mag-aasawa ay babae at babae. Ang Sodoma at Gomorrah, nandoon nag-aasawa ang lalaki at lalaki. At andun ang galit ng Diyos. Ano bang tawag natin doon? Sa mga ganong homosex. Homosexuality. Galit ng Diyos. Kaya sinunog ng Diyos ang kambal na syudad, maging doon sa kanyang palibot. Dahil affected yung mga syudad din sa kanilang palibot, kaya sinunog talaga ito ng Diyos. At ang mga syudad na ito na makitibay sa panahon na yan ni Abraham at ni Lot, ay ginamit ng Diyos para ipakita ang kanyang galit. Ayan sinasabi niya doon sa 2 Peter chapter 2, naging halimbawa ulit ito nung sumulat itong si Peter sa mga Hudyo na ang mga susunod sa mga lakad ng Sodoma at Gomorrah ay talagang may kalalagyan talaga sila. Basahin po natin sa Sodom. 2 Peter chapter 2, 6 and 7 verses. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Ginawa niya itong, ano ba yung ashes natin? Ginawa niyang alabok. At maraming nagpapatunay, archaeologists, maraming nagpapatunay. Talagang inulan siya ng apoy. Diba? And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them
with an overthrow, making them an example. Ginawa niya ito bilang halimbawa sa mga taong hindi nabubuhay ng may kabanalan. Sige. At sana'y huwag. Habang may pagkakataon tayo, brethren, huwag tularan ang mga tao na nasa Gomorrah at Sodoma. Nakakit nandoon ang isang napakatuwid na tao na itong si Lot. Hindi nila pinapakinggan. Noong nakapagbisita na itong si Lot ng dalawang anghel, siyempre lalaki, walang babaeng anghel, nandoon yung dalawang lalaki. At nabasa niyo ang kwento. Talagang sisirain ang bakay ni Lot para maasawa lang nila yung dalawang lalaki na ito ay anghel pala. Huwag tularan ang kanilang mga kabaluktutan. Dahil gagamitin ng Diyos ang sino man, may karapatan ng Diyos. At walang sino mang hihindi dito, kakikihindi, itutuloy ito ng Diyos. Huwag tayong mamuhay ng may kabaluktutan. May pag-asa tayo malaki. Dahil nakikinig tayo kung ano yung mensahe na dinadala ni Abraham noong na si Lot na kanyang pamangkin, dinadala nila kahit saan sila naglalakbay. Ang may Diyos na dapat paglingkuran, may Diyos na dapat pagbigyan ng tiwala, at may Diyos na dapat yung tumitingin maging ganap tayo doon sa kanyang harapan. Kaya huwag tularan ang sinasabi ng Apostol Pedro sa mga Hudyo na kanyang simulatan, sapagkat ito ang vessel of wrath. Mahalaga po ang vessel of mercy. Kaya sinasabi niya, kung ang sa isang tao ipakita niya ang kanyang awa, ang tawag dito ay vessel of mercy. Dahil pagka tayo ay ginamit ng Diyos bilang isang vessel of mercy, ito po ang magiging resulta. At sino yung mga taong tinatawag sisidlan ng awa? Chapter 9 ng Romans. Romans chapter 9, and what if willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessel of wrath, fitted talaga ito doon sa destruction. Fitted sila. Angkop na angkop sila doon sa pagkadali. 23, and that He might know also the riches of His glory unto the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. At sino po ito? 24, even us. Tayo. Whom He had called not only unto the Jews only, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Ang iglesia, ang vessel of mercy. Pinagsama ang Hudyo at hindi, at gawin niyang vessel of mercy. At gagawin niya ito, bakit siya gagamit? Kung paano gagamit siya ng isang sisidlan ng galit para mabigyan ng warning ang mga taong ito na huwag tularan ang taong ito dahil ang Diyos ay nagagalit. Kung paano yun ay ganito ang gagawin ng Diyos. Ang vessel of mercy ay ipapakita niya doon sa taong ito para maligtas ang mga taong hindi ligtas. Ang sinasabi ni Apostol Pablo. Chapter 11, verse 30 and 31. Ang mga Hudyo ay hindi ligtas. Ang mga Hudyo ay vessels of wrath. Ngunit dahil mayroong vessel of mercy, walang iba ang Gentiles at ang mga Hudyo, ang tawag dito ay iglesia, ito ang magkakayan noong awa ng Diyos. Babasahin po natin 11 verse 30 to 31. Tignan nga natin, baka iba naman yung ating nabuksan. 11 ba ito? Let me see. Wala yung mercy ko dito. Okay, hindi ko na isulat. Babanggitin ko na. Gusto ko kanyo? Anong? 11:30. Iba yung 31 ko. Sumobra. And 30. For as
you in time past had not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief. Ang mga Hudyo, hindi sila naniwala. Kayo naniwala, kaya naman kayo ay nakasumpong ng awa. Even so, have this also now that believe, that through your mercy, they also may obtain mercy. Yung mercy na dumating sa atin ay nagbunga ng kaligtasan. At pagka ito, ang mga Hudyo noon na hindi naniniwala at mayroong mga hintel na tinatawag na sisidlan ng awa ay nakikihalubilo at may talagang pakay na iligtas sa mga Hudyo, maliligtas ang mga ito dahil nasa atin yung awa ng Diyos, nasa atin din yung awa natin sa Kanya. Sa mga hindi ligtas na tao sa ating panahon ngayon, sa ating henerasyon, huwag niyong kalilimutan. Yung awa ng Diyos ay nasa atin. At makikita nila na may Diyos na maawain dahil meron tayo. Huwag natin ipakilala sa Jesus kung hindi nila nakikita dito. Ay pinapakilala mo sa Jesus, hindi naman nila nakikita dito. Sinasabi mong maawain ka, hindi nila nakikita dito. Ang sabi ng Panginoon sa mga Eskriba at Pariseo, hindi hain ang nais ko, kundi awa ang aking nais. Bihira lamang sa mga mananampalataya ang may awa dito. Kaya panalangin niyo lagi ang inyong sarili na punuin ng Diyos ng awa ang inyong puso sa inyong kapwa-tao. Dahil pagka ikaw ay maawain, mapagpatawad ka ng tao. Dahil pagka ikaw ay maawain, mapayapa kang tao. Ngunit pagkagalit ang nandito, vessel of wrath ang tawag niya. Konting pagkakamali, nagagalit niya kita. Wala, yung mercy eh. Ang gargarot ka, hindi mo mapuspusi, abi hindi mo matipiping. Hindi natin, kaya nga, kailangan damihan natin, hilingin natin doon dahil tayo naman talaga ang vessel of mercy. Hilingin natin, puluin ng Diyos ang ating puso at isip na tayo ay nakakaintindi sa mga pangyayari sa buhay dito sa daigdig. Lalo na sa pamilya. Dahil ang pamilya lagi ang ating kasama. Nandito, makikita mo kung anong pagkaintindi meron ka. Kung anong merong awa meron ka. Dahil ang pamilya mo ang unang-una kung saan mo ito ipapakita. Amen? Kung di na kami mo na tamaawatan, sikat ang makakawat. Kanayon mo kahit ibagbag na nga, dumaw-daw ka pa nakaawat, sikat ang makakawat. Hindi na kami mo na maawatan. Isulat natin kung kaan mo, awa-awatan na kanto ng awatan na kanto ni sa ilong. Nagbubunga ito ng kaligtasan sa mga taong hindi ligtas. Kaya sa pagtatapos mo natin, brother, tapos na po tayo. Huwag yung kalilimitan tayo ay vessel of mercy. Wala na po kasing mas magandang buhay na yung tayo ay gamitin ng Diyos sa kanyang awa. Makikita nila na ang Diyos pala ay maawain. Dahil meron tayo na ginagamit ng Diyos. Tama po? Magkakaroon tayo ng napakagandang direksyon sa buhay. Pagka tayo ay ginagamit ng Diyos bilang isang sisidlan ng awa. Ngayong taon na nakalipas, lilipas na ito, napatunayan na ninyo ang inyong sarili kung sino kayo. Right? Nakilala na ninyo ang inyong sarili kung sino kayo sa loob ng isang taon. Baka nakalimutan nyo yung ganung salita. Sa loob ng isang taon, muli nyo napatunayan kung sino kayo. Pinatunayan nyo sa inyong mga trabaho kung sino kayo sa harapan ng mga tao. Na yung sino kayo ay napakinabangan kayo dahil talagang napakasigla at napaka-faithful tayo sa anumang sa gobyerno, sa pribadong kumpanya. Napatunayan natin sa kanila at napatunayan din natin ang ating sarili sa buong daigdig na ito. Ano ba ang dapat mong patunayan ngayon at magtatapos na? Ganun pa rin ba ang gagawin natin sa susunod ng mga taon? Bagong taon na, kailan lang? Ay, buti lang, baka makakalimutan. O, dalista ka, papanag ko ng barong tawag.
Nga, dalistaan. Man, palpaliiwan kayo, barungat ako, nakatadong barungat ako, hindi kayo pwede awes. Palpaliiwan kayo lang, hindi mo ako magpaliiw. Dalista ako. At alam ko namang doon sa yung unang season, yung 25, ano? Pinatunayan nyo sa harapan ng tao kung sino kayo. Right? At again, itong New Year na ito, talagang pasasalamatan natin itong New Year na ito. Umanda kayo, nandyan si Santa Claus, pupunta sa inyo, payat na si Santa Claus. Imbis ka makabarong, ha? Naka-blouse tata ni Santa Claus. Sabi ko nga, basta mo pa nagtulad, takayan kayo na ba yung misis? Nakasagana ni misis yung katama yan. Nakalot kasi, ibasa man na di pa pa na. Nakalot yan. Kaanahan ko ibasa. Basta, pupunta kami. Una tuman ni brother ang punto, baka mabigla. Diba napatunayan na natin kung sino tayo sa loob ng taon na ito. Muli natin patutunayan. Amen? Naging, kahit naman maraming masalimuot na buhay, hindi pagkakaintindi, mga pagkukulang sa kalagitnaan natin, itanladat kayo tayo pa. Kasi iniintindi natin ang ating kapwa mananampalataya. Iniisip din natin sila. At yun yung mga patunay natin. Nakakit marami tayo mga shortcomings, mga pagkukulang sa bawat isa, ay nandoon tayo. Magsama ulit tayo sa bagong taon. Loobin ng Diyos na magpapakita siya ng higit na suporta, pag-iingat sa atin. At tayo naman, magpapakita tayo na hindi katulad noong itong taong na ito nalilipas kung sino tayo. Kung nakita na niyo kung sino kayo, na ipakita nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Magpakita tayo kung sino tayo ulit sa Diyos. Vessel of mercy, dagdagan natin ang vessel of mercy. Ito ay upang tapusin natin yung mga pananagutan natin ng spiritual. Ang daming nangyari sa buhay natin. Nagkasakit ang mga mahal sa buhay. May problema sa mga sa buhay. Still, hindi kayo bumitido nyo sa inyong mga pananagutan. At pagka niloob ng Diyos, I'm always praying this, brethren, na supplyan pa kayo ng Diyos nang masigit pa doon sa hinihiling ninyo. Alam kong marami kayong hinihiling. That's why I'm praying to the Lord, answer them, my God. Yung kanilang mga dalangin, ibigay mo sa kanila. Dahil nakikita mo naman, kahit marami akong mistakes, nakapagsasalita ako ng hindi maayos sa kanila minsan, nandyan sila sa aking likod. Ibigay mo kung ano ang gusto nila. Matalang nahiling nila. Amen? Amen? Do it with God. For the glory of God. God bless you, brother. Let us pray. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tanggapin mo po, dakilang Diyos. Ang aming pong pasalamat. Kung ang taong ito nalilipas po sa amin na hindi mo kami nakita ng sapat na galaw sa aming mga gawain, mga pananagutan, loobin mo, Panginoon, dahil magbibigay ko ulit ng isang banal na taon sa aming buhay. Bago ito na taon. Ito ay panibagong lakas ang aming pong aasahan. Idudugtong po namin ang taong ito doon sa bagong taon na gagawa sa iyong kalooban. Sapagkat kami ay sisiglan ng awa, punuin mo ng awa ang aming puso. Para maraming makinabang, marami pong lugar ang aming pong marating. Kapayapaan ang masigit ang ibigay mo po sa amin sa taong ito na darating. At yung pahingahan ng aming puso, higit ang ibigay mo po sa amin. Lagi mo kaming aliwin dahil alam po namin maraming mga bagay na nagbibigay sa amin ng kalungkutan sa masusunod na taon. Ngunit lakasan mo po ang aming loob. Lagi mo po kaming i-comfort ng iba ng Espiritu. Kapagtibayin mo po dakilang Diyos sa aming pag-asa. Dahil alam mong may pagkakataon, nawawalan kami ng pag-asa. Hindi po namin ito nakikita. Ngunit ngayon, dahil sa ikaw, walang sino mang taong pwedeng humarang pagka ang sino mang tao ay gagamitin mo. Salamat.
Nais po namin, O Diyos, na magpatuloy sa gawain na ito na iyong niluloob sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.